Ang Divisoria Market po, hindi po yan sa gobyerno, kundi po sa mga mayamang in-check nung kapanahunan ng lola namin po. Awardis po yan para sa aming mga ninuno. Nga kaming mga mahihirap magtinda. Ibinigay ng isang mayaman sa mga lola't lolo namin para kaming mga mahihirap magtinda kami. Opo, ganyan. Which now brings us to this. Ito po, when we were vetting these people, di namin kilala itong mga to eh. Lumapit lang po sa amin. Ni-research po namin kung ano itong mga properties na ito. At nakita po namin, online search lang naman, na 2022 pala ay mayroon ng demanda ito sa ombudsman for graft against Mayor Isko. At the time, he was running for president. Meron na pong demanda ito 2022. Wala pa lang nga pong kaming alam na aksyon hanggang ngayon sapagkat sinearch po namin yung website ng ombudsman, wala po kami nakikita ang aksyon on the complaint against Mayor, then Mayor Isko. Na pwede naman kami i-refer po namin ito sa ombudsman upang sabihin na baka pwede na pong aksyonan kasi mukhang dumadami na po yung mga nagko-complaints at dumadami na yung mga properties na kino-complaint. At one of these properties ay may personal note po para sa akin, yung City College of Manila. Sapagkat that building was the former PNB building that was acquired during our time ni Mayor Lim when Mayor Lim was mayor and I was his special legal counsel. At kung totoo ito hindi ko naman sinasabing totoo kasi may trial pa naman yan. Kung totoo to ay masakit po para sa akin not only because of the City College but because noong pong panahon namin ni Mayor Lim, ang amin pong orientation sa Manila is Lumapit sa preservation. inyo yung members po ng co-op. Lumapit po sila last week, may mga dala po sila. Teka, nasaan ba yung petsa noon? May nagpasa po sa amin ito, February 5. February 5 po. And then, tinignan namin, we agreed to meet them. Nagkita po kami in an undisclosed place para may confidentiality. Then, ano ba yun? 15. So, 10 araw din po namin tinignan. Nag-research kami. Ito nga, lumabas nga po dito sa online na noong pa palang March 26, 2022, meron na ito. And then, nakita po namin na since may kaso na, and a known personality, si Bhagat Singh, dating Congressman Bhagat Singh, nakilala ko rin, ay nagdemanda. Siguro there's something about this. At ito nga, meron pa palang article dito si former Ambassador Tiglao. So sabi namin, there may be more to it than meets the eye. So at this point, pagka meron pong ganitong medyo may basis naman, ang trabaho naman po namin sa Citizens Crime Watch, kung wala pa po kaming concrete evidence at wala naman po kaming capability being a private NGO, although SEC registered kami since 92 na kumuha ng ebidensya, pinapasok po namin sa ombudsman na may kapangyarihan na magsabpina ng records, magpatawag ng tao, pagpasagot kung kailangan may sasagutin. So yun lang po ang trabaho namin dito. Nothing else. Unless meron po kaming hawak na ebidensya na sufficient for us to file a complaint affidavit, nagpa-file din po kami. Pero ito po, mukhang si Mayor Bhagat Singh ang meron Kaya siya po nag-file. Kaso po ang final ni Mayor Bhagat Singh ni Congressman Bhagat Singh, ni Congressman Bhagat Singh. Kami po, letter lang naman endorsing and respectfully requesting the Office of the Ombudsman, baka po pwedeng umusad na yung pending at yung mga bagong alegasyon, tignan po. Yun lang naman po. Kumbaga, attorney, sinasabi niyo na mag-follow up lang kayo we're for following, resolution. we're just providing what is called as institutional support dito sa mga taon to because these people, mga pangkaraniwang vendors to, they need someone to champion their cause. Kami po, ang pambansang pakialamero, ang Citizens Crime Watch, basta tingin namin ay may dapat imbisigahan, talagang sausawero po kami, pasensya na kayo, pero yun po ang aming adhikain talaga. Attorney, initially may sinabi po yung ombudsman, bakit nga ba delayed? Kasi po, 2022, kung wala pa pong resulta hanggang ngayon, edi 2 years delayed na. So, baka naman pwedeng a gentle nudge to the ombudsman na, sir, baka naman pwedeng tingnan nyo ulit to, baka na-overlook lang, baka busy lang. Yung papers po ba ay na-submit na po sa ombudsman o dito sa next week pa po mangyayari yan? Ang isasubmit lang po namin ay yung mga pinirmahan nilang complaints at eto naman po, kasi marami po talagang pumapasok sa aming complaints. Actually, yung sa Hyundai po, may isang nag-iwan lang po nung mga papeles sa harap ng opisina ko Natakot pa nga ako, nasa kahon, akala ko bomba Hindi, walang biro. Sabi ko nga doon sa gwardiya namin, tumawag kaya tayo ng bomb squad, wag nating galawin. Sinundot-sundot ko nung map, kung hindi naman sumasako. Tinanggal ko yung takip. Hindi ko papel naman. Pero binet namin yun at kininada ng ombudsman. Ito naman, may tao na may mga ID pa po silang sinapit na binerify naman namin. Mga totoong tao talaga. That's when we contacted them. At in addition po doon sa kaso na to, titingnan po namin kung yung ipinal na kaso, baka naman yung iba hindi naman kasali doon. So pag-aaralan po namin maigi and iimbestigahan po namin
kung ano ang pwede pang i-file ng kaso na separate po doon sa nauna nilang na-file. Kay Ma'am Lourdes lang po. Paglilinaw ma'am, nagbebenta pa rin po ba kayo sa public market ngayon? Sa ngayon, sir, wala na. Totally wala na akong trabaho. Kaya mabigat sa loob ko. Yung anak ko hindi nakatapos pag-aaral. Bakit? Wala na akong pasahan eh. Kaya tiis na lang, sa bahay lang. Tawagin ako ng anak ko, pupunta ako. Eh kung abot-abot lang, sir, hindi kami mabubuhay doon. Ibang anak ko, may mga pamilya na rin eh. Kaya gusto ko ba maghanap buhay? Saan ako pupunta? Di man lang kami binigyan ng relocation ni Sumurino. Di man lang kami, walang ambag. Kahit piso duli, wala. Sana madinig ni Speaker Romualdez, mabigyan sila ng ayuda. Galing sa atin yun. Hindi naman tayo bibigyan ng ayuda yung mga taga Divisoria. Isipin mo, sir, 1987 pa ako dyan nagbebenta. Pag nasunog, hatak namin yung pira namin nakatabi. Ano ngayon? Ilang taon na kaming pending? 5 years na. Kaya wala na kaming maasahan. Panihon na kami matanda ng asawa ko. Saan pa kami magtatrabaho? Sana kung bata-bata pa ako, pwede akong pumasok kung ano-ano. Wala eh. Ma'am, pasensya na sa tanong kasi election period po, kailangan lang tanongin to. Wala naman po bang politiko na nagbaback sa inyo dahil sabi po ni Attorney Topacio, February something lang po kayo lumapit sa kanila? Wala po. Hindi naman po namin alam kung sino yung lalapitan namin. Kaya wala po kaming alam na lalapitan ng politiko. Kaya wala kaming wala kaming maasahang makabigay sa amin ng tulong. Thank you, ma'am. Attorney Pasio, meron pong tanong dito from Ignacio ng Abante Radio. Ang unang tanong, ano po yung kaso na nakabinbin sa laban kay former Mayor Manila Isko sa Ombudsman? At pangalawang tanong, ilan po itong properties na involved na binenta po umano ni former Manila Mayor Isko? Can we cite them at your petsa, taon at kung kailan ito binenta? Ang knowledge po namin dyan, aside from yung reklamo po nito mga vendors, ay yung research po namin sa internet na ito po ay yun ngang Divisoria na ibinenta sa isang kumpanya na First Elite Investments Limited. Ito po ay mula sa column ni Ambassador Rigoberto Tiglao. Si Ambassador Tiglao is personally known to me and he is a good journalist. Hindi naman siguro magpapublish ito ng ganito kung hindi totoo. Otherwise, hindi na libel na siya. Wala naman ako narinig na libel case o cyber libel case laban sa kanya about this. Ito pa may First Elite Investment Services, isang Alex Chua. Tinignan ko kung baka kliyente ko ito. May Alex Chua akong kliyente. Hindi naman pala. Ano yan? Security agency yon. George Chua. Ayan. Ito yung mga bumili. Ito lang ang nireklamo noong 2022. Yang Divisoria Public Market. Ito pong mga reklamo rito ay may sinasabi silang ibang mga properties katulad ng City College, yung Kirikada, Harrison Plaza, parts of Harrison Plaza, Paco Market. Kaya nga po, not knowing or not having the wherewithal to determine the truth of these allegations, ngunit since mga totoong tao sila na lumapit po sa amin at mukhang 2022 pa ay nakikipaglaban na sila, hindi naman sila sumulpot na ngayon lang. Noong pa pala sabi nga ng isang kasama nandito, nagbabarikada pa yan noon. Sabi namin, it's worth at least a look by the Ombudsman. Hindi naman sinasabi natin may kasalanan si Isko, si Hani Lacuna or whoever. Since may demanda na pala ito, baka pwedeng, Mr. Ombudsman, please, yung baka pwedeng pakibilis, yung 2022 case sa Divisoria at yung ibang mga sinasabi, baka pwedeng pakitignan po kung totoo o hindi. Yun lang naman po ang sinasabi namin dito. Yan. Wala po kaming ina-accuse na may criminal liability. This is just a letter na baka dinggin sapagkat ang Ombudsman po kahit naman empowered po ang Ombudsman na kahit anonymous complaint imbestigahan. Ito hindi anonymous. Pinirmahan po namin, thereby we attest to the fact na ito inimbestigahan namin, na-meet namin yung complainants, hindi to bogus complaint, hindi to frivolous complaint, at meron na palang complaint antimano. So, baka pwede namang pakitingnan. Ito naman po yung mga ID noong mga complainants. Pwede naman silang ipatawag ng Ombudsman kung kinakailangan ito. Nandito, name, may picture, kasi nire-require po namin yan pagka may complaint sa amin para malaman natin kung totoong tao yan o baka alias. Meron tang exact address. Ito, katulad dito si Irene Akpil, meron siyang eksaktong address, pati street number, lahat po. Meron po yan na tinignan po namin. Ayan, Roel Retanal, ayan merong exact address. Lahat po ito. Ito senior citizen pa. May address, may picture, may government ID. So, yun lang naman po pakiusap namin, nothing more, nothing less.
na for the ombudsman to exercise his constitutional mandate to investigate possible ang sinasabi namin, hindi actual possible na anomalya sa gobyerno. Salamat po. Mayroon akong tanong, Attorney Topacio. Yung mga, di ba, madalas yung mga Senate hearing, congressional hearing, may pag-asa ba na ito umakyat sa level na yon? Ay, pwede naman po. Wala pong masama. Kanya lang recess po yata sila eh. And they will reconvene only on June 2. Nangampanya na po lahat eh. So yun lang ang sinasabi ko. Alam nyo, kung Congress were still in session, i-refer ko to. May mga kaibigan naman tayong congressmen eh. I-refer ko rin to ron para tingnan. Kaso nyo, wala eh. So pwede rin naman natin i-refer kahit nandoon lang at least, sumulat na tayo. Sige po, pwede nating ipadala sa Blue Ribbon sa Senado kung mamarapati ninyo. Ano po natin, pag-usapan natin. Hindi naman sinasabing baka pwedeng gumawa sila ng batas na merong guidelines bago yung mga historical na mga properties ay maibenta sa pribado. Kasi mga historical po ito eh. City College, Divisoria, Kinikada Fire Station. Sa mga ibang bansa, pinipreserve yan, pinapaganda pa yan eh. Ito yung Manila Hotel, inilaban. Hindi nabenta sa foreigner, sa Malaysian company, sa Pilipino na preserve. Dapat po pinaglalaban talaga natin ang ating kultura. Dapat pinaglalaban natin ang mga ginagawang korupsyon o anomalya. Bawat Pilipino, nasa kamay po natin ang ating kapalaran if we rage against these anomalous matters. Kahit posible pa lang na may anomalya, magiging deterrent na po ito sa mga ibang mga public officials na gumawa po ng kalokohan. Maraming salamat. Idagdag ko lang po Meron po kasing tanong. Yung pag-dispose po ba ng property ay sunod yung procedure? Kasi meron pong tinatawag na disposal procedure ng alinmang government property. At yan, bago nila ma-dispose yan, dinedetermine po muna kung yung subject property is with or without value. Ngayon, kung meron pang value, anong purpose? Bakit ibebenta at saan gagamitin yung pera? Kung wala namang value, susunod pa rin yan sa disposal procedure. Ang hindi po natin alam kung ito ba ay sinunod nila. Katulad po nito, nagdagdagan ko lang, ang nabasa ko lang naman na sabi po ni Mayor Moreno ay ito ang Divisoria pinenta daw nila para doong pondo panlaban sa COVID. Tingnan na po natin kung yung napagbilhan noon, pagpasok sa Treasury ng Maynila, ay talagang dinisburse sa COVID. O baka naman may ibang pinagkuhanan yung COVID. Yun lang naman po. Kung pinakita nila, tignan naman natin kung tama yung pag-dispose. Kung ayan may bidding, tama yung bidding, that is the best price. Kasi hindi naman po tayo parang ako, nagbebenta ako segunda mano ng auto. Kung sinong kursunado kong pagbentahan, pwede. Ang gobyerno po, since public property yan, kahit patrimonial or disposable property, ay yan po ay dapat may proseso rin yan. So hindi po malulugi ang gobyerno. Wala yung mga sweetheart deal na hindi ko sinasabing ito ginawa ni Mayor Isko na yung property worth 1 billion, 200 million mo lang ibebenta. Siyempre may mga safeguards po yan. Ang natatandaan ko tuloy itong embassy natin sa Roppongi. Muntik nang ibenta rin po yan ng panahon ni Mrs. Aquino, Cory Aquino. Pero nakialam si Vice President Laurel sa Roppongi sa Japan. Kinwestiyon niya yung pagbebenta noon, sabi ng Supreme Court, di mo pwedeng ibenta yan. That is property of the public domain, hindi disposable yan, hindi patrimonial yan. Baka naman pwedeng magkaroon din ng ruling na ito, bagamat patrimonial, since may historical value, hindi pwedeng i-dispose. May mga ganun pong mga guidelines yan because all of these are property belonging to the people, hindi po sa kung sinong mayor o congressman o gobernador. Hello. Good. What time is it? Hello. Hello. Ang Divisoria Market po, hindi po yan sa gobyerno, kundi po sa mga mayamang in-check nung kapanahunan ng lola namin po. Awardees po yan para sa aming mga ninuno. Nga kaming mga mahihirap magtinda. Ibinigay ng isang mayaman sa mga lola't lolo namin para kaming mga mahihirap magtitinda kami. O kung ganyan, ngayon ko lang nalaman to kasi Hindi po yan sa City Hall ng Maynila po. Ang City Hall ng Maynila, sila ang lumapit sa amin para kami magbabayad ng ticket araw-araw. 50 ang business permit na magbabayad kami every year. January, magbabayad na po kami. 8,000 ang binabayaran po namin sa City Hall ng Maynila po. Hindi po kami sasabihin nila sa amin, nagsalita si Hani Lacuna po nga, kami daw, hindi raw kami sumusunod sa mga anong utos sa City Hall. Hindi po, bayad po kami. Nandyan po ang aming mga resibo, katunayan po nga kami nagbabayad.
sa mga hinihingi nilang yung excess, babayaran namin, binabayaran po namin kasi mapunta naman sa City Hall ng Maynila yan, sa gobyerno natin eh. Nagbabayad po kami pero anong ginawa nila sa amin po, panira sa amin nga kami hindi raw sumusunod sa kanila. Hindi po yan totoo, panira lang po sa amin yan. Dahil hindi kami niya binigyan na kausapin kami, hindi kami kinausap nila, sila po lahat. Para lang kami mga aso nga pinagtatabuyan. Parang hindi kami importante sa kanila. Araw-araw kami nagbabayad sa tamang buwis sa palengke. Totoo yan po. Salamat po. Salamat. Yes, Ms. Hello. Identify yourself. Christine Botton from Philippine Star. How many complainants are we talking about po, sir? And you mentioned there are establishment has been allegedly sold. Were there any complainants din po ba from I'm sorry, those- any complainants po ma'am where? from other establishments that you mentioned? that were sold? Ito mga to ay mga sinasabi nila sila ay mga taga Maynila. Ito, so there's 1, 2, 3, 4, marami po itong 5, 6, 7. Ito, si Gary Royo, half cousin pa yata ni Mrs. Arroyo. Kasi Royo lang eh. 8. Yeah, may mga ID sila taga Maynila. 9. Marami pala ito, no? 11 daw ito, sabi niya. 11. Pa hindi lang. Meron pa, 12. Hindi, 11 nga. 11 ito. Kaya lang may mga privacy details dito kaya hindi namin kayo mabigyan itong annexes. And the other annexes naman itong letter namin ay open source naman yung mga print out ng mga demanda beforehand. So what we will give you na kopya mamaya ay etong letter lang without the annexes para hindi ma-reveal yung personal details, addresses, etc. ng mga complainants. So it is not being exclusive po sa Divisoria Public Market. Puro Divisoria kayo, no? Oo. Oh, so lahat lang po. Oo, lahat- yes. Okay, thank you po. Thank you, ma'am. Okay, any more questions? Okay, please. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. From Margo TV Philippines po. So ang tanong ko po, sino po ba yung mga nag-approve ng at nagbenta or possible na property sa Maynila? So ano po yung pananagutan ng mga opisyalis sa pagbenta po ng property sa Maynila po? Ang nakalagay po rito, may ibang mga opisyales ng gobyerno na nademanda. Ang dami nitong mga idinimanda po rito. 5 ito. May mga ibang mga opisyal. Teka, hinahanap ko kasi alam nyo, we only had a few days to prepare. Ito po, nahanap ko na yan kanina eh. Alam ko kasing tatanong mo eh. Ito ay mula sa report ng Inquirer. Ito yung mga yan. Mayroon pa po this was in 2022. Aside from Mayor Moreno, Vice Mayor Hani Lacuna, Councilors Joel Chua, Ernesto Isip, Bernardito Ang, Manuel Sarcal. Yun. Ito, from this report, it was Chua, the same Chua doon sa Quadcom, si Joel Chua. Nasabi ni Isko, palitan na daw. Siya yung gumawa pa ng resolution allowing the mayor to enter into a contract with any company for the sale of Divisoria. Yan. So ito yung mga dinimanda po. Yan. So hindi lang pala ito pang local elections. 2022 pa pala meron na ito. So natutulog lang po dun sa ombudsman. So from where I'm sitting, I don't think it's fair to say na ito ay dahil lang sa eleksyon. Siguro, minarapat lamang nila na ngayon kasi nga napag-uusapan yung mga personalities na involved dito since 2022.